Bago umupo si Donald Trump sa White House, ay nagbigay ito ng pahayag kung paano niya patataubin ang Iran. Lahat ng mga lider sa buong mundo, kapag ito ay nagsalita sa harap ng publiko at ng media, lagi nitong binabanggit ang salitang nais nilang makipagkaibigan sa lahat ng mga bansa. Kahit paman ang mga bansang itinuturing nilang kalaban o karibal sa negosyo, ay nais nila itong kaibiganin. Pero ang problema, paano nito kakaibiganin ang isang bansa na kung saan ayaw naman ng isang bansa ang gusto ng isang bansa? Isang example dyan mga kaibigan ay ang bansang Iran. Ayon sa presidente nito na si Masoud Pezeshkian, nais niyang makipagkaibigan sa lahat ng mga bansa maliban sa Israel. Pero ang problema mga kaibigan, paano ito gagawin ni Masoud Pezeshkian na makipagkaibigan sa Western countries lalo na sa United States of America na kung saan ang Amerika ayaw nito na maging nuclear power ang Iran? Oo, tama ang inyong narinig. Ayaw na ayaw ni Donald Trump na maging nuclear power ang Iran. Dahil kung magkataon na ito ay maging nuclear power, ito na ang magiging ikasampung bansa sa buong mundo na magkakaroon ng nuclear weapon. Meron na kasing siyam na mga bansa ngayon ang meron ng nuclear power. Nangunguna rito ay ang United States of America, Russia, France, China, United Kingdom, Pakistan, India, Israel at ang North Korea. At ayon sa Estados Unidos, isa sa kanilang layunin ay ang kapayapaan sa Middle East, katuwang ang mga Arab countries katulad ng Saudi Arabia, United Arab Emirates, kasama pa nga ang Bahrain, Jordan, Ehipto. Maging ang mga bansang Arabo gaya ng Saudi Arabia ay kompetensya rin nito ang Iran. Ngayon na hindi pa lubusang nuclear power ang Iran, ay mahigpit ang kompetisyon ng dalawang bansang ito. Nais din kasi ng Iran na dominahin ang Middle East at kahit ang West Asia. Maraming mga eksperto ang nagsasabi na isa sa mga rason kung bakit nagsusupport ang Iran ng mga militanteng grupo gaya ng Hamas, Hezbollah, Houthis at mga militant groups sa Iraq at Syria. Ito ay upang maging galamay sa kanilang napakalaking plano sa Middle East at kahit paman sa buong mundo. Paano pa kaya kung maging nuclear power na ang Iran? Of course, meron na silang panakot. Tingnan nyo ang North Korea. Hindi naman gaanong mayaman ang North Korea. Sa katunayan, naghihirap nga ang mga sibilyan dito. Ang tanging mayaman lamang ang kanilang gobyerno. At halos lahat ng kinikita ng kanilang gobyerno ay napupunta sa pag-develop ng kanilang nuclear weapon. At nang magkaroon na ito ng nuclear weapon, ay kahit sino-sino na lang ang hinahamon nito maliban sa kanyang mga aliado. Kaya ganyan rin marahil ang mangyayari sa Iran kung ito ay maging nuclear power na. At isinapubliko na ang pahayag ni Donald Trump kung paano niya mapipigilan ang plano ng Iran. Ibinalita ito ng Fox News. Ito ang sinabi ni Donald Trump and I quote, "I'm not looking to be bad to Iran. We're going to be friendly." Ito yung sinasabi ko kanina na lahat ng mga leader sa bansa laging binabanggit ang salitang nais nilang makipagkaibigan. Dagdag pa ni Donald Trump, "I hope with Iran. Maybe, but maybe not. But we're going to be friendly. I hope we're going to be friendly." Pero ito ang matindi at nag-react dito ang Iran. Ayon kay Donald Trump, but they can't have a nuclear weapon. At bilang patunay mga kaibigan, noong nakaraang buwan marahil ay narinig mo na ang publikong pahayag ni Donald Trump. Inutusan nito si Benjamin Netanyahu na atakihin ang nuclear facilities ng Iran. Dagdag pa ni Donald Trump, "I would like to see Iran be very successful. The one thing is, they can't have a nuclear weapon." Ayon pa rin sa report ng Fox News, upang mapigilan ng United States of America ang Iran, kinakailangan itong bankrupin. Oo nga naman, dahil kapag bankrupt ang isang bansa, paano pa nito maipagpapatuloy ang billion-dollar project gaya ng nuclear weapon?
Kaya isa pa sa mga paraan upang mapigilan ang Iran, magpataw ng maraming sanctions. Nako, naloko na. Hindi pa nga nalilift ang mga existing na sanctions ng Western countries sa Iran, ay tila madadagdagan pa ito sa pag-upo ni Donald Trump. And of course, rinig na rinig ito ng Iran dahil mabilis na kumalat ang balitang ito. Nitong Huwebes lamang mga kaibigan, nagsalita agad ang Iran. Ayon sa Iran, meron na raw silang ina-activate. Nako, ano kaya ito mga kaibigan? Ayon sa mga analyst, minamadali ng Iran ang pag-activate ng kanilang mga nuclear weapons. Isa raw ito sa mga posibleng dahilan kung bakit ngayon ay hindi pa umaatake ang Iran sa Israel. Nangako kasi ito na kanilang aatakihin ang Israel dahil inatake sila ng Israel noong Oktubre na siyang ikinasira ng kanilang air defense system at maraming military bases. At meron pa ngang napaulat na merong bahagi ng secret nuclear project ng Iran ang nawasak. Lalo na nagdemand na ang International Atomic Energy Agency sa Iran na mag-submit na ng explanation bakit dumadami ang pondo ng Iran na mga uranium. Ito kasi ang ginagamit sa paggawa ng nuclear weapon. Kaya dahil sa mga pressures na ito, napipilitan ang Iran na madaliin ang pag-activate ng kanilang nuclear weapon bago pa man makaupo si Donald Trump sa kanyang posisyon. Dahil sigurado na kung makaupo na si Donald Trump bilang bagong Pangulo ng United States of America, pinaniniwalaan na magiging priority ni Donald Trump na pahintuin ang nuclear project ng Iran. Dagdag pa ng Iran mga kaibigan at tila pinoprovoke o ginagalit pa si Donald Trump. Dahil sinabi ng Iran, we will significantly increase enrichment capacity. Ito ang sinabi ni Behrouz Kamalvandi. Siya ang Iran's Atomic Energy Organization spokesman. And of course, sa kampo naman ng Israel, hindi rin nila gusto na maging nuclear power ang Iran. Dahil alam ng Israel, kahit na ng buong mundo, na ang number 1 na kalaban ngayon ng Israel ay walang iba kundi ang Iran. At gusto rin ng Iran na ma-wipe out ang Israel sa mapa. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit sinusuportahan nito ang Hamas ng Gaza, ang Hezbollah ng Lebanon, Houthis at mga militant group sa iba't ibang bansa. At 2 beses na rin na pagkakataon na tinira ng Iran ang Israel. Paano pa kaya kung marami ng nuclear weapon ang Iran? Kaya marami ang mga naniniwala na magiging katuwang ng United States of America ang iba't ibang bansa upang patigilin ang Iran sa kanilang nuclear project. Isa na riyan ay ang Israel, Arab countries at iba pa. Of course, hindi masisihan dito ang Iran, kaya pinaniniwalaan na sa pag-upo ni Donald Trump, merong malaking mangyayari sa Middle East. At medyo may babala rin ang Saudi Arabia at UAE sa Amerika. Dahil sinabi ng Saudi Arabia at United Arab Emirates na kung mag-anunsyo na ang Iran na meron na silang nuclear weapon, hindi raw mananahimik ang Saudi Arabia at UAE. Magde-develop na rin daw sila ng nuclear weapon. Ang ibig lamang sabihin nito, ninanais ng Saudi Arabia at UAE na talagang pigilan ng United States of America ang Iran sa pag-develop ng kanilang nuclear weapon. Dahil kung hindi, ay gagawa rin sila. Nako, napakalaking gulo nito mga kaibigan. Ikalawang punto kung bakit kinakailangan ng Saudi Arabia at UAE na mag-develop din ng kanilang nuclear weapon kung meron ng nuclear weapon ang Iran. Dahil ang Iran ay banta sa seguridad ng mga bansang ito. At kung sakaling mag-anunsyo na ang Iran na meron na silang nuclear weapon, mapipilitan ang Saudi Arabia, UAE, Jordan na dumikit sa Israel. Dahil ang Israel ay nuclear power na rin. Kayo mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa isyong ito? Ipaalam ang inyong mga nalalaman dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. At para maging updated ka sa mga susunod pa nating mga upload tungkol sa mga kaganapan sa Middle East at sa buong mundo,
Paki-subscribe na rin ng ating maliit na channel na ito, ang Usapang Banal. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.